Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Ang devotion pong ito ay nagmula sa District 6 sa pangunguna ng aming Pastora Cheryl Manansala, at kami naman po ay under ng aming pastor, Pastor Jeffrey Manaig. At salamat sa Diyos umagang ito, at patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, at salamat sa Panginoon, at tayo ay nabigyan ng pagkakataon upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At sa umagang ito, binabati ko po kayo ng pinagpalang umaga sa bawat isa, at Happy New Year. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay bago magsimula, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa Diyos. Praise you, Jesus. Hallelujah. Karapat-dapat po kayo sa pagsamba, Panginoon. Karapat-dapat kayong purihin, O Diyos. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain, let your rain, let your rain fall upon me. Let your rain, let your rain fall upon me. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Praise you, Jesus. Karapat-dapat kayong purihin, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy nga kami, O Diyos, na nagpapalinis sa inyo ng mga bahid karumihan na nakita niyo po sa amin. Kami po ay linisin niyo sa mga kasalanan amin nagagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. Kami nga po ay inyong patawarin, Panginoon. Salamat sa inyong pagpapatawad, Panginoon. Lord, sa aming devotion na ito, kayo nga po ang patuloy na manguna sa amin. Kayo po ang patuloy na sumama, Holy Spirit. Lead niyo po ang bawat isa sa mga nanonood sa live. Kayo nga po ang manguna, Panginoon. Mabuksan yung aming spiritual na tenga, spiritual na puso, at maunawaan namin, Panginoon, yung inyong mensahe. Kayo po magpakahayag, magpakatanyag, O Diyos, sa oras na ito. Sa akin na inyong gagamitin. Patuloy nga po, Panginoon, na i-anoint niyo po yung aking labi. At ang masabi ko po, Panginoon, ay magmula lamang sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan natin sa aklat ng Daniel chapter 9 verse 3 and 4. Sa aklat po ni Daniel chapter 9 verse 3 and 4. Ganito po ang pagkakasabi. Daniel chapter 9 verse 3 and 4. Sabi dito, dahil dito buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako at nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko.
O Panginoon, dakila ka at kamanghamanghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Yan, salamat sa Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay don't forget your prayer time. Ano po? Don't forget your prayer time. Ano dito sa chapter 9 ng Daniel, ano po ay si Daniel ay nag-aaral ng isinulat po ni Jeremias. Dun sa verse 2, sabi po doon, akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagwasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay propeta Jeremias. Si Jeremias, kung mababasa natin yung kanyang aklat, ano po, siya ay palaging umiiyak, siya ay nangangaral sapagkat hindi siya nagugustuhan ng kanyang mga pinangangaralan. Pero akala niya, yung kanyang pangangaral ay nawawalang kabuluhan. Pero dito sa chapter 9 ay nagkamerong kabuluhan kasi yung kanyang mga sinulat ay pinag-aaralan ngayon ni Daniel. Ano po? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Meron palang kabuluhan yung ginagawa ni Jeremias na siya'y umiiyak, na palagi siyang inuusig ng pinapangaralan niya. Pero meron pala itong dahilan o meron palang purpose yung kanyang paglilingkod noon sa Panginoon, yung kanyang sinulat, sapagkat meron nag-aaral naman sa panahon ni Daniel. Ito yung pinag-aaralan niya. Ano po, at sa pag-aaral ni Daniel, sa isinulat ni Jeremias, sa pamamagitan ng anghel, ay nalaman ni Daniel na malapit na ang pagdating ng Panginoon o malapit na ang pagwasak ng mundo. At ngayon, nang nalaman ni Daniel nang malapit nang mawasak ang mundo, dito sa chapter 9, ang una niyang ginawa ay manalangin. Ano po? Ganito yung kanyang ginawa. Ang una niyang ginawa ay manalangin. Ano po? Ngayong nalalaman natin, ano po, na ang ating Panginoong Hesus ay nalalapit na ang pagdating. Ano po? Ito yung time na magbabad tayo sa presence ng Panginoon. Ano po? Na magbabad tayo sa presensya ng Diyos. Gaya ng ginawa ng mga nauna sa atin. Bago sila makiharap sa kanilang mga battle, bago sila makiharap sa sasalubungin nila. Ano po, gaya ni Jacob, di ba? Bago siya nakiharap kay Esau, ano unang ginawa niya? Nakipagbuno siya sa Diyos. Hinirap niya muna ang Panginoon, bago siya humarap kay Esau. At nung siya humarap sa Panginoon, at nung nagkita na sila ni Esau, ay nagkameron ng magandang pangyayari at nagkaayos itong magkapatid na ito. Ano po, yung meet natin sa Holy Spirit o yung pakikipag-dwell natin o yung pagnanasa natin na maranasan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin ay meron pong malaking nagagawa. Ano po? At mapapansin natin dito kay Daniel, ano po, nung nalaman niya na mawawasak na ang mundo o nalalapit na ang paghahari ng Diyos, ang una niyang ginawa, ano po, ay manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Ano po? Kaya sa panahon natin ay talagang sikapin na natin na makasundo ang lahat ng tao, ano po, at magpakabanal sa harapan ng Panginoon. Gaya ng sinabi sa Hebreo chapter 12 verse 14, sikapin niyo makasundo ang lahat ng tao at magpakabanal, ano po, at sa bagay na ito ay makikita niyo ang paghahari ng Panginoon. At pag hindi natin ito ginawa, ano po, ay hindi natin makikita ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya kailangan ituon natin yung paningin natin ngayon sa ating Panginoon. Ano po, gaya ng pagpapakabanal, ay ito yung kailangan nating hakbangan at gawin. Ano po, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ano po, at pag-usapan po natin, ano nga ba yung ginawa ni Daniel nang nalaman niyang malapit na ang katapusan ng mundo? Ano po, o malapit na ang pagkawasak? Ano po, sabi dito, ano ang ginawa niyang una? Ano po, ay nakita naman natin na ang ginawa ni Daniel ay manalangin, pero yung nilalaman ng kanyang panalangin ay ano nga ba? Yung unang bagay po, sa Daniel chapter 9 verse 3, sabi dito, dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako at nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Ano ang unang ginawa na Daniel ay nanalangin ng taimtim. Ano po? Hallelujah. Naranasan na po ba natin yon? Kailan po kaya yung, kung kayo po ay aking tatanungin,
Ano po, kailan po yung huling pagluhod natin sa Diyos? Yung personal na pagluhod, hindi lang tuwing altar call. Ano po, yung personal na ikaw ay nananalangin sa Panginoon at ikaw ay nakaluhod at talagang dinadama mo yung presence ni Lord. Ikaw ay taimtim na nanalangin. Ano po, si Elias, di ka, nung siya ay nanalangin sa Diyos na huwag umulan, ilang taong hindi umulan, ano po, at siguro yung pananalangin niya talaga sa Diyos ay yung matinding pagluhod, yung matinding paglapit sa Panginoon, ang nakikita kong ginawa noon ni Elias. Ano po, ngayon, anong panalangin meron tayo? Naaalala pa ba natin yung ating prayer time? Ano, naaalala pa ba natin o nakakalimutan na natin yung pananalangin natin sa Panginoon? Yung unang pag-ibig natin sa Diyos? Ano po, yung tayo ay unang nakakilala sa Panginoon, pagkagising sa umaga, tayo ay lumalapit na sa Diyos at nakaluhod na bago matulog. Tayo ay lumuluhod na sa Diyos. Nung una ay kamusta na po yung ating pananalangin sa ating Panginoon? Ano po? Kaya malaking bagay po yung ating pananalangin ng taimtim. Ano? Sabi nga sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ano po? Bagkos, hingiin natin ito sa Diyos. Ano po? Nang merong pasalamat. Ano ba yung gusto mo na hingin mo sa Diyos? Meron ka bang gustong mangyari? O meron ka bang gustong hilingin sa Diyos? Kagalingan? Ano po, pagpo-provide sa iyong pangangailangan? Ano, ay kailangan natin itong ilapit sa Panginoon. Ano po, ng taimtim na pananalangin. Sa Mateo chapter 7 verse 7, di ba? Tayo humingi, kumatok, ano, tayo ay makakasumpong sa ating Panginoon. Ano po, hindi ito basta pagkatok lang. Mahirap kumatok sa isang bahay pag hindi ka pupunta sa harapan ng kanyang bahay. Amen po ba? Mahirap humingi. Ano po, pero sa bagay, sa panahon ngayon, pwede na tayong manghingi. Ano, sa pamamagitan ng GCash number, ay pwede na tayong manghingi sa iba. Pag na-chat natin yung ating mga ninong at ninang, ano, magpaparamdam tayo ng kamusta na ninang, pero ito ay pagpaparamdam pala ng pamamasko. Ano po? Pero pwede tayong humingi sa iba sa pamamagitan ng tawag dito ng GCash. Ano po? Pero salamat sa Panginoon, pag tayo ay hihingi sa Diyos, ano po, ang ating Panginoon ay hindi gumagamit ng GCash. Ano po, kailangan talaga meron kang taimtim na pananalangin sa Panginoon. Meron ka talagang taimtim na paglapit sa ating Diyos. Ano po? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano po? At ang Panginoon, hindi tayo makakakatok sa pinto kung tayo napakalayo sa pintuan. Ano po? Hindi tayo makakalapit sa Kanya. Ano po? Sa Kanyang pintuan. Kung tayo ay napakalayo, kailangan talaga taimtim at malapit yung ating pananalangin sa Kanya. Ano po? Ang panalangin natin ay kalooban ng Panginoon. Ito yung isang pinakamagandang bagay. Pag tayo ay nananalangin sa Diyos, ito ay kalooban niya. Ano, na tayo ay lumalapit sa Kanya. Kaya yung prayer time natin sa Lord, na parang nakakalimutan natin, ano, para masunod natin yung Kanyang kalooban, kailangan magkameron tayo ng time sa Kanya. Ano po? Magkameron ng mas malalim na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya. Ano po? At sa pangalawang bagay po, yung pangalawang bagay na ginawa ni Daniel sa pamamagitan ng kanyang panalangin, verse 4, nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, yung nilalaman po ng panalangin ni Daniel. Ano po ang ginawa niya? Ay hiningi niya ng kapatawaran. Ano yung mga kababayan niya. Ano po, napakaganda ng puso nito ni Daniel. Yung pangalawang bagay po, nanalangin ng paghingi. Excuse po. Nanalangin ng paghingi ng tawad. Amen po ba? Naranasan nyo na po ba na may gumawa sa inyo ng kasalanan at ang nasabi nyo ay ang Diyos na ang bahala sa iyo? Ano po? Pero ang panalangin ng Panginoon, ano po, naalala niyo po ba ang Diyos? Ano po, nung inihihingi niya ng tawad, yung mga tao na gumagawa sa kanya ng, nung sinasaktan siya, nung siya ay nasa krus, ano ang panalangin niya? Patawarin niyo po sila. Ano? Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero tayo, pag may gumawa sa atin ng kasalanan, ang Diyos na ang bahala sa iyo magparusa. Ano po, naiiba yung ating pananaw sa pamamagitan. Alam natin na ang Diyos ang dakilang tagahatol, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay, ano po, at siya ang bahala.
Pero pag may gumagawa sa atin ng kasalanan o nakikita natin yung mga tao na nagkakasala, gaya ng mga na-issue ngayon sa gobyerno, dun sa flood control, maraming issue na nangyari, pero ang nagiging labas sa atin, ang Diyos na ang bahala magparusa sa kanila. Pero kung tutuusin, pare-parehas lang naman tayo kinahabagan ng Diyos. Sila, tayo ay kinahabagan lang din ng Panginoon. Maari ba yung panalangin natin ay, Panginoon, sila ay patawarin nyo sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Nagiging matibay yung ating pag-iisip sa pamamagitan nila. Nagkakasala tayo na dapat sila'y parusahan, pero tayo noon, yung ating mga buhay ay hindi kalugod-lugod sa Diyos at pare-parehas lamang tayong makasalanan sa harapan niya, pero tayo ay pinatawad ng Panginoon. Nawa ay masumpungan natin yung pagpapatawad na nagmumula sa Diyos. Gaya ng ginawa ni Daniel, inihingi niya ng tawad yung kanyang mga kababayan. Kasi nakikita niya malapit na dumating ang Panginoon, nalalapit niya na malapit na yung pagwasak. Pero ang sabi ni Daniel, inihihingi ko po ng tawad yung aking mga kababayan. Hallelujah. Nawa ay magkameron po tayo ng ganitong puso. Na yung paghingi ng tawad sa Panginoon, malapit nang bumalik ang ating Diyos. Kailangan nating humingi personal din sa atin ng ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad. Hayaan natin nakahabagan ng Diyos ang mga tao na nakakagawa ng kasalanan sa atin. Sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin taong matuwid. Lalo na kung may nagko-confess. Yung sinasabi nga dito sa Santiago chapter 5 verse 16, na kung may nagko-confess sa'yo na taong makasalanan na hindi makabitaw o mayroong kasalanang inaalagaan, at pag mayroong nag-confess sa'yo, at ito ipanalangin mo, at yung panalangin mo ay malaki ang nagagawa nito. Yung panalangin ng taong matuwid ay napakalaki ng nagagawa. Ng ating mga panalangin. At kung mayroong mag-confess sa'yo na mayroong siyang nagawang kasalanan, ay hingi natin ng tawad sa Diyos. Sabay natin siyang ihingi ng tawad sa ating Panginoon. At ang sabi pa dito sa unang Juan, chapter 1, verse 9, kung ipapahayag daw natin ang ating mga kasalanan, ay patatawarin tayo ng ating Panginoon. Kung ating i-confess yung ating mga kasalanan sa Diyos, kung ikaw ay may personal pa nagagawang kasalanan sa Panginoon, kung ikaw ay taimtim na mananalangin at mananalangin ka ng paghingi ng tawad, ngayong nalalaman mong malapit ang pagbabalik ng Panginoon, ay papatawarin tayo ng Diyos. Ang sabi dito, ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagpapalalim ng relasyon sa Kanya. Ito'y isang paraan natin para lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoon. Yung pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos para lumalim yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen po ba? Hindi po tayo makakakita na mag-asawa na hindi nag-uusap at bigla na lang nagmahalan. Biglang boyfriend at mag-girlfriend na bigla na lang silang magsing-irog nang hindi sila nagkukwentuhan, nang hindi sila nag-uusap. Para sila ay magkaibigan, ay kailangan nilang mag-usap. Kailangan nilang magligawan. Kailangan nilang magbolahan. Ganyan po yung kanilang gagawin. Ganun po sa Panginoon. Kailangan para lumalim yung ating relasyon sa Kanya, wala tayong ibang gawin para lumalim sa Kanya. Wala tayong ibang dapat gawin na kausapin ng Panginoon. Makipag-usap sa Kanya. Sambahin ng Panginoon. Sabi doon, para masunod ang kalooban ng Diyos, kailangan nating makipag-usap sa Kanya. Alam niyo po yung pakikipag-usap ng anak sa ama, ng tay or daddy. Pengi naman ako noon, pengi naman ako niyan. Daddy, inaway ako ni kapitbahay natin. Yung ganung pakikipag-usap. Yung parang close na close talaga kayo na bilang isang anak sa isang ama o bilang magkaibigan na nagshe-sharean. Parang ganon. Yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon na mayroong paggalang sa Kanya. Yung ganong klaseng pakikipag-usap natin sa Diyos. At salamat sa Panginoon. Nawa ay magkameron tayo ngayon. Simulan natin yung 2026 nang mayroong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi nga nung aming pastor, ni Pastor Jeff, sa Door of Faith Masaya, kung yung taong 2025, ikaw ay nagkulang
sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin sa Panginoon, sa pagdi-devotion, ngayon taong 2026. Ito yung taon ng pagbawi sa Diyos. Yung pagbawi sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbibigay ng quiet time sa Lord, pag-fellowship sa Lord. Ito yung kailangan nating gawin. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na ating pinag-aralan sa umagang ito. Gaya ng ginawa ni Daniel, ay hindi niya nakalimutan yung kanyang prayer time sa Lord. Bagkus yung nalaman niya na malapit nang mawasak ang mundo, ang una niyang ginawa ay nanalangin ng taimtim, at doon sa pangalawang bagay ay nanalangin ng paghingi ng tawad. At salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Nawa po ay may natutunan tayo sa salita ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mapaluguran namin palagi, Panginoon. Lord, ipaalala nyo nga po sa amin kung paano nga po kami nung unang nakakilala sa inyo, kung paano po kami nagbababad sa pananalangin, kung paano po kami palagi lumuluhod sa inyo, Panginoon, sa tuwing kami sumasamba sa inyo, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang palagi naming maparangalan. Kayo, Panginoon, ang palagi naming mapapurihan sa aming mga buhay, gaya ni Daniel. O Diyos, nalaman niya, Panginoon, na malapit na ang pagwasak. O Diyos, malapit na ang paghahari ni Yahweh. O Diyos, ay siya nga po ay lumapit sa inyo, nanalangin sa inyo, lumapit sa inyo ng taimtim, Panginoon. At siya po ay nag-ayuno, O Diyos, at patuloy siya, Panginoon, nanalangin ng paghingi ng tawad para sa Kanya at para sa Kanyang mga kababayan, Panginoon. Ito na yung time upang magsisi kami sa aming mga kasalanan, sapagkat nalalapit na po, Panginoon, ang inyong pagbabalik, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain nyo nga po yung mga nanonood po dito sa live. Kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa, sa bawat kapastoran, bawat kamanggagawa. O Diyos, na nasa live na ito, kayo nga po ang patuloy na magpala sa kanila, ano man ang kanilang gagawin. Sila man ay papasok sa trabaho, o yung mga papasok sa school, kayo po ang mag-iingat sa kanila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa kanila, kagalakan sa bawat gagawin, Panginoon. At kayo po ang patuloy na magpala, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang magpala, Panginoon. Naniniwala, Panginoon, na tamuhin ng bawat isa ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Salamat sa Diyos. At to God be the glory po. At tapos na po ang ating gawain. God bless po sa bawat isa.